Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy God First Morning po sa lahat po ng Happy ating God pong first mga kapatid po. ngayon. Morning po, happy God first morning, Pastor. Ayun, at Happy God tayo first po morning. Happy God nawa first morning ay sa lahat ating ay lahat po. nasa mabuting kalagayan. Salamat po sa mga bumabati. Happy God First Morning po. God first morning po, Pastor. Amen. Happy God first morning po. Happy God first morning. Ngayon ay araw ng paghahanda. Hayan, pero Webes pa lang. Magpa-Friday na. At Job 7 ang ating pong babasahin ngayon. Ngayon ay ang ating pong magbabasa ay Sister Elizabeth Peña Fort. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa pagising niyo sa aming umaga. At alam niyo po na alam po namin na kayo po ay nakabantay sa amin palagi, sa aming pagtulog. Kayo po ang nakakaalam ng aming pong buhay kung hanggang saan lamang ito. At aming dalangin, O Diyos, sa mga oras na ito, ang aming pong pag-aaral dito sa aklat ng Job, chapter 7. Inyo po nawang ibigay sa amin ng karunungan na gumula sa inyo, Sister Elizabeth na magbabasa, at ang mga magre-reflect ngayong umaga, sila Pastor Edimar Alonso, Pastor Charlito Mesa. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa buhay na ito at sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so Amen. tayo po ay magbabasa na. Sister Elizabeth, nasa inyo na po ang pagkakataon para basahin ang Job chapter 7. May copy po dyan, Pastor. Ayan. Ayan po. Okay po, good morning sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa Job chapter 7. Chapter 7, chapter 8. Seven po. 7. Seven. Okay po, aking pong babasahin. Ipinahayag ni Job ang kanyang pagdaramdam. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng pagod, tulad ng kawal at manggagawang pilit na pinaglilingkod. Siya'y tulad ng alipin na naghahanap ng lihim tulad ng manggagawa. Sahod ang minanasa. Buhay ko'y wala ng kahulugan sa paglipas ng mga buwan. At tuwing sasapit ang gabi, ako ay nagdadalamhati. For ang gabi ay matagal, parang wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan, hanggang umaga'y balisa. 5. Itong buo kong katawan ay tadtad ng mga sugat. Inuuod, kumikirot. Ang nana ay lumalabas. Mga araw ko'y lumilipas nang walang pag-asa. Kay bilis umikot parang sa makina. 7. Alalahanin ninyong ang buhay ko'y isang hininga lamang. Hindi na ako muling makakakita ng kabutihan. Kaunting panahon na lang at ako'y papanaw. Di na ninyo ako makikita at di na matatagpuan. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho. Kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. 10. Hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya, siya'y malilimutan. Kaya ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang ibulalas ang pait sa loob ng aking dibdib. 12. Bakit ako'y inyong binabantayan? Ako ba'y dambuhalang mula sa karagatan? Ako ay nahiga upang ako'y magpahinga, upang kahit sandali sakit ko ay mapawi. Ngunit maging sa pagtulog, ako'y iyong tinatakot. Masasamang panaginip, pangitain at mga bangungot. 15. Kaya nais ko pang ako ay mabigti kaysa mabuhay sa katawang may pighati. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay.
Iwan mo na ako. Buhay ko'y wala rin lang saysay. 17. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Bakit pinapansin mo ang kanyang mga galaw? Tuwing umaga siya iyong sinusuri. Sinusubok mo siya sa bawat sandali. Kahit saglit, ilayo mo sa akin ang iyong tingin. Nang ako'y mapanahon na laway ay lunukin. Kung ako'y nagkasala, ano ba naman iyon sa iyo? Ikaw na tagapagmasid ng mga tao, bakit ba ako ang napagbubuntunan mo? Ako ba ay isang pabigat sa iyo? 21. Bakit di pa patawarin ang aking kasalanan? Bakit di pa kalimutan ang aking pagkukulang? Ako rin lang ay patungo na sa huli kong hantungan. Ako'y iyong hahanapin, ngunit di na matatagpuan. Amen. Purihin natin ang Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ayan, no? Oh. Amen. Malalim yung pinaghuhugutan ni Job. So, grabe, no? So, ating pong pakinggan yung mga reflection ngayong umaga. Reflection number 1, Edimar Alonso and Pastor Charlito Mesa. So, unahin natin si Edimar Alonso. Happy God first morning po. Yes, happy God first morning. Yan, Happy medyo first morning, may Pastor. Yan, sa Job 7 po ay pinagpapatuloy ni Job ang kanyang pagdadalamhati bilang tugon sa kanyang kaibigang si Eliphaz na nagpapahayag ng matinding kawalang pag-asa at pisikal na pagdurusa. Ikinumpara niya ang buhay ng tao sa miserable at pinipilit na paggawa at isang hininga na naglalaho. Bukas na nagreklamo siya sa Diyos. Nagtatanong kung bakit ang makapangyarihan ay nakatuon at pinapahirapan ng isang mahina at marupok na tao. Ang kabanatang ito ay tumutukoy po o hinati po sa apat na pangunahing bahagi. Sa verses 1 to 6, kinumpara ni Job ang pag-iral ng tao sa nakapagod na trabaho ng isang alipin na naghahangad ng lilim o isang upahang manggagawa na naghihintay ng paglubog ng araw. Inilarawan niya ang kanyang mga gabi bilang walang tulog na pagdurusa at ang kanyang mga araw ay bilang puno ng pag-ikot na may nabubulok na laman. Sa verse 7 to 10 naman po ay sa pagninilay sa kanyang kamatayan. Inihahalin tulad ni Job ang kanyang mga araw sa panghabol ng paggawa ng tela na tumakbo patungo sa kamatayan. Tinanggit niya na kapag ang isang tao ay bumaba sa libingan, hindi na siya kailanman babalik. Sa verse 11 to 16, dahil sa hindi matiis na sakit, naramdaman ni Job na hindi siya makapanatili sa katahimikan. Tinukso niya kung bakit at tinutukso niya kung bakit siya tinatrato ng Diyos na parang mapanganib na halimaw sa dagat o pinipigilan sa pagkakagapos at iniisip na hindi ang kamatayan bilang iniisip pa nga niya na ang kamatayan bilang mas mainam na pagtakas mula sa kanyang pagdurusa. Sa verse 17 to 21, hamon ni Job ang patuloy na pagmasid ng Diyos. Tinatanong, ano ang ginawa ko sa iyo, ikaw na tagamasid ng sangkatauhan? So tinatanong ko ni Job yun. Nakiusap siya sa Diyos na patawarin ang kanyang mga kasalanan at bigyan siya ng sandali ng pahinga bago siya mamatay. So marami mga scholar, mga kapatid, ang nagtuturo na
pinapakita ng Job chapter 7 kung paano ang tapat at tapat na panalangin ay pinapayagan kapag humaharap sa malalim na pagdurusa. Sa halip na sumpay ng Diyos, hayagang iniharap ni Job ang kanyang mga tanong na nagpapakita na kayang-kaya ng Diyos na harapin ang ating mga pagdududa at mga sigaw para sa awa. Kaya po, pag tayo po ay nakakaranas ng mga problema o pagdurusa, ay maaari po tayong hayagang manalangin sa Panginoon na kagaya po ng ginawa po ni Job. Happy God first morning po. Salamat Amen. po, Pastor Edibar Alonso from Palanan. Ayan, si Pastor Carlito Mesa po naman ating pong pakinggan ngayong umaga. Pastor Mesa, hello po. Pastor Edimar, mamaya po kayo po ang prayer sa Thanksgiving and Adoration and Confession. So atin naman tawagin si Pastor Mesa. Yes po. Thank you po para po sa kanya pong reflection. Kain na po ba? Wala pa siya. Kayo po mga kapatid, mayroon po ba kayong gustong may reflection po ba kayo ngayong umaga? Bigyan po natin ng pagkakataon. Pwede po kayo magtaas ng kamay. So totoo yung sinabi ni Job sa chapter 7 verse 1 na ang buhay ng tao ay nakakapagod. So talagang nakarirelate tayong lahat doon. Nakakapagod talaga ang buhay at makita natin dito sa nangyari dito, grabe yung hugot na pinaguhugutan niya. Na yung isang, di ba naalala niyo yung kataga na sabi niya, mas mabuti pa na ako'y magbigti kaysa mabuhay sa buhay na ito na may pighati. So grabe no? Kasi so sobrang hirap ng kanyang dinanas ay gusto niya na lang na pumanaw kaysa mabuhay pa ng mahaba dahil sobrang nga namang sakit. O nga naman, maraming mga tao ganyan din dahil nga sobrang kahirapan ng buhay at puro kalungkutan na lang nangyayari, wala naman ang kasiyahan. So para saan pa para ikaw ay mabuhay? So buti na lang meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. May purpose pa rin yung buhay natin ng paglingkuran ng ating tagapagligtas. Nandiyan na po kayo si Pastor Mesa. Kung wala pa ay meron po kayong reflection ay pwede po kayong magtaas ng kamay mga kapatid. Morning, Pastor Melvin. Pastor, naunahan ako. Sorry. Kuya Romel at saka Sige si ka. Kuya Melvin. Ayan, sige po. Sige, brother. Bibigay ko muna sa iyo. Sige po. Ikaw na, brother Ruel. Kasabay pa tayo. Anyway. Nagkahiyaan Hindi, pa. Kaya. Okay na po. Okay lang po. Okay na. Okay lang. Ikaw muna, brother Melvin. Sige, salamat. Ayun ano. Si Brother Edmond gusto pa yata rin makisabay. Sige po. Sige Kuya Melvin muna. Si Kuya Romel tapos si Kuya Edmond. Sige po, hindi ako makapag-open ng cam, hindi naka-ready yung aking cam, pero naka-ready yung aking tinig para mag-reflect sa magandang sulat na ito ng kwento ni Job. Ano po? Alam nyo, sa sitwasyon ni Job, kung ating ikukumpara sa panahon ngayon, siya ay nasa malalang sitwasyon na. Critical situation, kumbaga yun sa mga may cancer ay stage 4 at tunay na wala nang lunas, kumbaga alam niya na sitwasyon niya ay malapit na yung kanyang huling araw at binisilay-say nga doon na yung kanyang mga sugat ay talaga namang malalala at sa mga panahon na ito mga kapatid, ang nakita ko ay yung itong mga panahon na to yung handa na
handa na mamatay si Job, ano? Handa na siya sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa ating panahon ngayon, nangyayari din ito, no? Yung bagang parang gusto na lang natin magbigtiw matapos na para matapos na ipaghihirap, ano po. Sa ganitong panahon din, mga kapatid, ito yung total yung time na total na sinusurrender na natin yung ating buhay sa Panginoon. Humihingi na tayo ng tawad, yung para bagang nagmamakaawa na patawarin yung ating mga kasalanan, ano po. Dahil alam natin na ito na yung huli. Pero mga minamahal ko, ano yung tinuturo sa ating lesson dito? Ang nakita ko dito, mga kapatid, ay kailangan pa ba nating hintayin yung ganitong pagkakataon sa ating buhay bago tayo totally sumurrender sa Panginoon, sumuko, magpakumbaba, maghingi ng tawad? Mga kapatid ko, ito ay hindi lamang kwento ni Job, ano po. Ito ay isang inspirasyon sa atin na sa ganitong pagkakataon sa buhay natin, maaari tayo makaranas ng ganitong kalagayan. Ngunit wag nawa sana mangyari na sa ganitong kalagayan pa lamang tayo magpapakumbaba. Pero dahil swerte tayo, dahil alam natin yung kwento ni Job, siya ay tapat. Siya ay kilala natin siya na hindi naman talaga sa kasalanan yung kanyang naranasan, ano, kundi sa pagsubok sa kanyang faith. Pero sa atin, hindi natin alam, mga kapatid ko, no? Hindi tayo yung kwento ni Job. Pero maaari natin kapulutan ng aral yung kwento ni Job, ano? Ngayon pa lang, mga kapatid ko, inahamon tayo ng Panginoon na inaaya tayo ng Panginoon na magtapat na tayo. Huwag na nating hintayin yung ganitong sitwasyon. Sa aking experience, Pastor Nelvin, hindi ako umabot sa ganyang sitwasyon ni Job, ano? Dahil punong-puno ako ng pag-asa ng panahon na ako ay may karamdaman. Hindi ko naranasan yung ganyang sitwasyon. Pero nung panahon na yun, Pastor Nelvin, dinanas ko rin yung talagang nagmakaawa ako sa Panginoon na isinuko ko yung aking buhay. Kaya naman binigyan niya ng karagdagan yung aking buhay ay ginawa ko. At pilit kong gagawin yung maaari ko pang gawin para patuloy na magtapat, maglingkod at maging inspirasyon sa iba. God first morning po sa lahat, mga kapatid. Amen, Kuya Melbs. Amen. Salamat po. Sige, pakinggan naman si Kuya Romel. Tapos si Brother Edmond. Ayan, good morning po sa atin, Pastor Melvin. Purihin ang Diyos ulit sa umagang ito. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Dito sa kwento ng Kabanata 7 ay napakaganda po ang ating pong mga narinig. At mayroon lang po akong mga 3 punto na gustong bahagi sa inyo, mga kapatid. Una-una dyan sa talata nating binasay, ang buhay ng tao ay mabilis, lumilipas tulad ng hangin o usok. Ang mga pagsubok ngayon ay temporary lamang, hindi ito ang habang buhay. Nakita natin, mga kapatid, na ang buhay ni Job ay talagang sobrang pait na kanyang karanasan, mga kapatid. Alam mo, kung ilalagay ko yung aking sarili sa kanya pong naranasan, talagang sobrang sakit ng kanya pong nararamdaman, mga kapatid, the time. Talagang masasabi ko na ito siguro kung ating naranasan ay maaari din tayong mag-give up, mga kapatid. Kasi nga po ay sobra talagang sakit yung kanyang naisipin mo, yung katawan mo ay talaga namang lahat-lahat na sakit ay nandoon. Isipin mo yung ikaw magkaroon ng iba't ibang bukol sa katawan. Talagang makikita natin yung pagsubok sa kanyang buhay. Pero yun nga, sabi sa kwento, mga kapatid, ang buhay natin ay para lamang itong usok na lumilipas, parang hangin. Pero si Job, nakita natin, mga kapatid, yung kanyang relasyon sa Diyos ay talagang hindi nagbago, mga kapatid. Hindi talaga siya natitinag sa kanya pong karanasan. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, hamon din po ito sa atin na habang tayo po ay nabubuhay, tayo po ba ay lalong lumalalim sa Panginoon yung ating ugnayan? O tayo po ay
minsan na pag nakaranas ng pagsubok ay nagbabago. Yan yung tanong sa atin ngayong umaga mga kapatid. Naway, hindi po yan ang ating pong iisipin, kundi lalo pa po tayo lumapit sa Panginoon. At ang pangalawa na nakita ko dyan mga kapatid, si Job ay hindi nawalan ng pag-asa. Ngunit patuloy pa rin siyang lumapit at nagsumamo sa Panginoon. Ipinakita nito na maaari nating sabihin sa Diyos ang ating mga tunay na nararamdaman, maging ang ating kalungkutan at pagkalito. Alam niyo mga kapatid, yan nga, sinasabi ng karugtong doon sa sinabi ko, na nandiyan pa rin talaga dapat ang ating pagsumamo sa Diyos. Yun yung ating dapat gawin. Huwag tayong malito mga kapatid sa anumang uri ng mga karamdaman na dumadapo sa atin. Anumang kalungkutan, dapat pa rin tayong magtiwala sa Diyos. Kaya yan yung nakita ko sa buhay ni Job, na hindi talaga siya nawalan ng pagtitiwala. Kasi ang alam niya mga kapatid, may pag-asa pa rin siya sa kabila ng mga pagsubok na yan. Kaya sa ating buhay ganoon din mga kapatid, anumang bigat yan o binibigay ng kaaway sa atin ng mga hamon sa buhay, huwag tayong magwawalan ng pag-asa mga kapatid. Kaya ang aking laging nilalagay sa aking sarili, every pagsubok ay sa kabila nun, pag nalagpasan ko mga kapatid, may blessing. Kaya yun yung ni Job sa kanyang buhay din. Sabi niya, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang pangatlo mga kapatid, ito yung gusto ko sa buhay ni Job. Gabi-gabi ay nagdarasal si Job para sa kapayapaan at pagpahinga. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang ating kandungan sa gitna ng pagod at problema. Di ba mga kapatid? Si Job talaga mga kapatid ay lagi siyang lumalapit sa Diyos. Isipin mo, mayroon kang mga ganong karamdaman, tapos kaya mo pang magdarasal. Mga kapatid, doon natin makikita yung totoong relasyon ni Job sa Panginoon. Dahil kahit anong hirap, anong sakit, hindi niya po pinutol ang kanyang relasyon sa Panginoon o yung kanyang communicate sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Kaya doon ni Job sa bandang huling nakita ang kapayapaan, tunay na kapahingahan. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sa kabila ng ating mga pagod, trabaho, o ano man yung ating pinagkaabalahan, nakaka-encounter tayo ng problema, mga kapatid, lagi nating isipin na tayo ay laging kasama ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan sa anumang mga ating karanasan. Kaya po, habang tayo ay naglilingkod sa sanlibutan ito, naway lagi tayong magtiwala sa Diyos, lagi tayong sumunod sa kanyang kalooban, at huwag nating putulin ang ating pong relasyon sa Diyos. Kasi po, pag pinutol natin yan mga kapatid, doon na po tayo manghihina ng tuluyan. Kaya mga pastor, sana po ay maging blessing po ang buhay ni Job sa atin. Happy first morning po sa atin lang. Amen. Salamat po Kuya Romel. Huwag natin putulin na ugnayan natin sa Panginoon. Yeah. Kuya Edmond, Amen. hello po. Kayo naman po. Magandang umaga po. Happy God first morning po sa lahat. Actually, natuwa lang ako dun sa dalawang nagkasabay, Pastor Nelman. Pero, sige po, since tinawag po ninyo ako, ang akin lang po, ang takeaway ko, nagtaas din po ng kamay si Pastor Jerry. Yung response, no, yung ano dapat ang mangyari sa ating pong binasa. So, siguro ang takeaway ko dito is tama po yung nabanggit ni Brother Roman, no, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, manatili tayong nakakapit, no, sa ating pong Panginoon. Hindi man natin lubusang maunawaan lahat ng mga nangyayari, pero katulad po ni Job ay lumapit siya, no. Kumbaga yung nagtatanong siya, yes, pero hindi siya nagtanong kung kanino, pero diretso siya sa Panginoon na natili siyang
nagtatanong at lumalapit sa ating Panginoon ng may katapatan at pagtitiwala. So siguro yun yung dapat nating maging takeaway, na hindi man natin lubos na nauunawaan lahat ng mga maaaring ng pinagdadaanan ng bawat isa, pero tayo ay mananatiling nakakapit sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Thank you po. Ayan. Pastor Jerry, kayo naman po. Yeah, good morning. First morning, Pastor Melvin. Nelvin. Nakamaligtad talaga. Akin pong inilalagay yung aking sarili dito kasi hindi pa tayo. Ako, personally, wala pa akong ganitong karanasan. Kung gaano yung kirot na nararanasan ni Job. Tulad nga nung sinabi ng ating unang reflector, si Dimar, dinescribe niya lahat ito. Ito ay continuation ng mga pagdadalamhati at sagot ni Job kay Eliphaz, no? At ito ay patungkol na sa kanyang daing sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung alam lang sana ni Job yung nangyayari mga panahong iyan, na siya ipinagmamalaki ng Diyos. Yun, no? Pinagmamalaki siya ng Diyos kasi mayroong dalawang naglalaban, di ba? Na sina-challenge ni Satanas na si Job ay nasusuhulan lang ng Panginoon ng mga pagpapala. Kaya siya ay nagtatapat at naglilingkod. Kilala ng Panginoon si Job. Kilala ng Panginoon si Job. Gaya nga na sabi ni Romel, ay kilala ng Panginoon na si Job ay araw-araw ay nananalangin, gabi-gabi, pinagpe-pray yung kanyang mga anak. At siya nga ay taong matuwid sa paningin ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon ay confident siya na, okay, go, Job. I know, kaya mo yan, parang gano'n na sinasabi. Naka-establish ka na ng napakatinding relasyon sa akin na matitiis ang lahat. Gaya ng kanyang minimithi na mangyayari para iligtas po yung buong sanlibutan, ay titiisin ng Panginoon ng lahat para lang sa patunay na ang akusasyon ni Satanas ay may mga anak ng Diyos na nagtatapat lamang at naglilingkod sa Kanya dahil binabakuran niya ng pagpapala. Nagkakamali ka, Satanas, sabing gano'n ng Panginoon. Marahil sa ating mga sitwasyon ngayon ay gano'n din. Ang kaaway ay maaring nagkakamali sa atin. No? Nagkakamali siya na hindi natin pinaglilingkuran ang Panginoon dahil sa mga tinatanggap nating biyaya at mga pagpapala. Naglilingkod dahil tayo ay nagmamahal at nagtitiwala sa ating Panginoon. Mga kapatid, akin pong tinitignan sa side naman nung kausap ni Job. Doon po ako sa side ng Panginoon, tumitingin ngayon sa oras na ito habang binabasa natin to. Ano kaya ang nararamdaman naman ng Panginoon, no? Habang umiiyak si Job, umiiyak din kaya ang Panginoon. Habang na-afflict si Job, ano kaya ang nararamdaman ng Panginoon? Na-afflict din kaya siya. So I quoted one commentary na akin pong isinyer dito sa ating screen, yung point na yan, na sabing ganoon, how did God feel as He watched Job suffer? He felt as He did when He watched Jesus suffer on the cross. We are told that God suffered with His Son in Desire of Ages 693. In the same way, He suffers with every one of His children when they pass through trials. The Bible says, in all their affliction, He was afflicted. Isaiah 63, verse 9.
Mga kapatid, alam ng Panginoon ang mga pinagdadaanan natin, hindi man gaanon katindi katulad ng pinagdaanan ni Job. Pero alam ng Panginoon, nahihirapan din tayo. At tinitiis lahat ng Panginoon na makitang nagsasuffer ang kanyang mga anak. Katulad ng kanyang pagtanaw sa kanyang anak na nagdusa, pasakit, na matuwid sa kanyang buhay, pero nakaya ng Panginoon Diyos na tiisin ng lahat para sa kaligtasan ng mga makasalanan kagaya natin at kagaya ni Job. Darating ang araw, hindi na tayo masasaktan sa piling ng ating Panginoong Diyos sa walang hanggang buhay na ipinakita niya sa atin o pinangako niya sa atin. Jesus suffers with us. He is in pain, mga kapatid. Nasasaktan siya kung tayo ay nasasaktan. Kaya may karamay tayo, mga kapatid. Yun lang po ang aking nais na panghawakan. Anuman ang marahil na matinding pagdadaanan ko, ang bawat isa sa atin marahil ay tumatanaw ako na nakikita ako ng Panginoon at hindi niya ako matitiis. Isang araw, ako ay bibigyan niya ng comfort sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Salamat po at God first morning sa inyong lahat. Maging kaaliwan natin ang mga pag-asang ito at ang istoryang ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Stay faithful to God, mga kapatid. Amen. 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 Salamat po, Pastor Jerry. Tunay nga po, no, bagamat naglament si Job, hindi ibig sabihin na yun ay kasalanan na sa Panginoon din, ano. Yun ay honest prayer at ito ay maraming mga record ng Bible ng mga honest prayer na mga lamentation. Ito po ay welcome sa ating Panginoong Diyos. Gusto niya na maging honest din tayo sa ating nararamdaman. Pero si Job, di ba? Kita natin dito, bagamat meron siyang talaga matinding kapigatian, hindi siya huminto para hanapin ang Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin siya. Just like David, no, biyak din siya sa Panginoon, pero nakapagsulat ng Psalms na patuloy nagtiwala sa Panginoon. So katulad ni Job, patuloy lang din nating hanapin ang ating Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay. So ngayon ay si Pastor Mesa ay mapakinggan na lang natin siguro siya sa prayer mamaya ay kapag siya ay nakapag-in. So tayo po ay mag-closing prayer na para sa ating Bible reading. Ma'am Elizabeth, pwede nyo na pong tapusin ito sa prayer. Thank you po. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, tunay nga po na ikaw ay napakabuti sa bawat isa sa amin. Lubos ang aming pong pasasalamat, Ama, sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, nagiging aming gabay, inspirasyon sa araw-araw upang amin pong maharap o harapin ang iba't ibang mga pagsubok sa aming buhay. Salamat, Ama, na sa inyong mga salita, Panginoon, kami po ay patuloy nagiging matatag, patuloy na sa aming pong paglalakbay, ikaw ay aming kasama. Panginoon, sa umagang ito, hiling po namin na tulungan niyo po kami na lagi kumapit sa inyong mga salita, na ikaw ay laging nasa aming mga puso't isipan upang sa ganun, Panginoon, anumang mga challenges ang darating sa aming buhay, ito ay aming mapagtatagumpayan sa pamagitan ng inyong biyaya. Sa aming pong patuloy na pag-aaral, nawa inyong banal na espiritu ang siyang sumaamin upang ang inyong mga salita ay maging maliwanag sa amin, maging inspirasyon at gabay. Patawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ating pong church history. Amen po. Thank you po, Sister Liz. Mag-ready na rin po si Sister Regina Cruz para sa Jesus Wins. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit,
naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 So ating pong pakinggan, Sister Regina Cruz para po sa Jesus Wins. Sister Regina, kayo na po. Mag-unmute lang po kayo. So, mukhang wala si Sister Regina Cruz. Sino po kayo pwede magbasa, mga kapatid?
sa ating pong devotional ngayong umaga, ang kanyang kalayaan. Ngayong July 3. Reading and reflection po ito na ating devotional. Meron po ba? Pwede magbasa? Ever ready. Sahin ko. Ever ready? Brother Donnie. Sister Net. Si Brother Donnie. Yeah, babasahin lang, di ba? Sige, sige. Opo. And then reflection po and prayer. Thank you po Kuya Donnie. Ang kanyang kalayaan, tama ba? Yes po. Yes po, Brother Donnie. Go ahead. Alright. Upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Lucas 4:18-19. Mabilis na tumitibok ang puso ko sa pananabik habang naglalakad ako ng ilang bloke mula sa aking hotel patungo sa Liberty Bell. Patapos na ang ilang pagtitipong akademiko sa Philadelphia, Pennsylvania. Ito na ang pagkakataon kong makita kung ano ang mga bagay na aking narinig at itinuro pa na sa loob ng maraming taon. Hayaan mong ipaliwanag ko. Nang pag-aralan ko ang pampublikong pananalita ni Jesus na nakatala sa Lucas 4 at ang kanyang pagbasa mula sa Isaiah 61:1 and 2. Sa okasyong iyon, natutunan kong ang sipi mula sa Isaiah ay tumutukoy sa taon ng Jubilee. Ito ay tingnan sa Levitico 25:8 hanggang 55. Ito ang kinalulugdang taon ng Panginoon, kung kailan tuwing 50 taon, ang lahat ng mga alipin ay palalayain. Lahat ng utang ay ipapawalang bisa. At lahat ng ari-arian ay ibabalik sa mga orihinal na may-ari. Sa makasaysayang Sabat na iyon sa Nazareth, ipinahayag ni Jesus na tinutupad niya ang kanyang bahagi bilang tunay na jubilee at nagdadala ng panahon ng kaligtasan. Sa pamamagitan niya, ang mga dukha, mga bihag, mga bulag, at mga inaapi ay makakatanggap ng tunay na magandang balita, pagtakas at kalayaan. Nang itinatag ang Estados Unidos ng Amerika, ang pangarap ay ito ang magiging lupain ng mga malaya. Nasabi sa akin na ang Levitico 25:10 ay inukit sa Liberty Bell bilang paalala ng katotohanan ito. Ipahayag ang pagpapalaya o kalayaan sa buong lupain sa lahat ng mga naninirahan dito. Iyon ang dahilan kung bakit ito tinawag na Liberty Bell. Halos hindi ko mapigilan ng aking sarili habang sa wakas ay nakatayo ako sa harap ng kahanga-hangang nasirang kampana. Sinisiyasat ang bawat pulgada ng piraso ng kasasayang iyon. Naroon nga ang Leviticus 25:10. Totoo, ito, ang kalayaan para sa lahat ay siyang pangarap, pangako at pag-asa. Kung may dala kang pasanin ng pagkakasala at kahihiyan mula sa nakaraan, huminto ka ngayon at tanggapin ang kalayaan ni Kristo.
ang mga pasanin ay maaring mapahinto sa atin at hadlangan tayong mamuhay ng isang makabuluhang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dinala ni Jesus ang ating mga pasanin sa krus upang tayo'y makapamuhay ng masaganang buhay. Isang pagpili lamang ang layo mula sa kalayaan. Ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ng ating jubilee ay sa atin lahat kahit na hindi tayo karapat-dapat dito. Tanggapin ito ngayon. Totoo ito. Malaya tayo si Jesus ang ating jubilee. Amen. 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 Mag-ano po ba? Ang Yes, nakita ko po okay, dito Don. sa sinulat nitong akda ng May Jesus Wins, kanyang idinidiin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng kalayaan. Naniniwala po ako na ito talaga ang sigaw ng lahat ng mga tao. Political man, religion man, relasyon man, bawat isa ay nangangailangan ng kalayaan. Subalit ang tunay na kalayaan ay hindi manggagaling sa kalayaang politikal, kalayaang reliyon, kalayaang pinansyal, at maski yung kalayaan na bumabagabag sa kaisipan ng mga tao. Malinaw naman na ang tunay na freedom ay yung maranasan natin yung kalayaan na ibinigay ng Diyos. Na ito ay naging posible, di ba, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Calvary. We can experience freedom because Christ gave His life. Na yung freedom na ito, bagamat marami pa tayong nararanasang mga tinatawag na tawag dito yung bandages ba, yung mga stronghold ni Satan. Ito yung nagpapahirap sa tao alam naman natin na na this world, itong mundong ito ay nang isuko ni Adan at Eva ang pagiging manager or steward ng mundong ito. Ang nag-ahari na dito ay ang kaaway. Kaya nga nakakaranas tayo ng tinatawag na unfairness. Yung totoo yung totoo yung maraming nagsabi, bakit the world is unfair. Bakit gumagawa ka na nga ng mabuti, naghihirap ka pa? Bakit yung mga masasama, ganito ang kalangarasan? Kasi totoo naman na the world is unfair. Dahil ito nga ay pinaghaharian ng kaaway. Pero despite sa kabila noon, makakaranas pa tayo ng kalayaan. We can still live yung life to the fullest na nagposible dahil sa Panginoon. Kasi nga, si Jesus ang ating jubilee. Siya yung nagpalaya sa atin Personally, I can test to this. Maaari akong magpatotoo sa kalayaan na tinanggap ko galing sa Panginoong Yesus. Maraming panahon na ako po ay naalipin ng maraming bagay. Yung kahirapan, yung alipin mula doon sa kalayawan, alipin mula doon sa hindi pagkakaroon ng magandang background, alipin ng mga maling choices at maling mga desisyon sa buhay. Pero nung tanggapin ko po ang
ang alok ng Panginoong Diyos ng isang buhay na relasyon, I can really say na ako po ay pinalain ng Panginoon. Dahil sa pagpapalaya po niya, marami po ako naranasan na imposible, na hindi ako karapat-dapat. Nag-uusap lang po kami ni Pastor Jerry nitong nakaraang meeting po namin sa mission, yung pong CLPN Discipleship Committee. Tatawanan po kami nitong na posible paano ako nakasama po doon, pero isa po yun sa bunga ng kalayaan na binigyan ng Panginoong Diyos sa akin. Kaya nga po mga kapatid, totoo po yung sabi niya, it's just a matter of choice. Choice na kung saan tanggapin lang po natin yung kalayaan na inaalok ng Panginoong Diyos, dahil posible nga po yun ng ang ating Panginoong si Kristo ay binigyan niya ang kanyang buhay at siya po ay namatay upang magkaroon tayo ng kalayaan. Masarap pong maging malaya dahil mawawala yung kabagabagan. Bagamat magulo ibig sabihin yung apprehension po ba? Magulo ang mundo, nakakatakot kung ating titingnan. Pero kapag inilagak po natin ang ating sarili sa Panginoon, tinanggap natin ang kalayaan na kanyang inaalok, nakakatulog pa tayo ng mahimbing, magigising tayo sa panibagong umaga, at meron tayong tinatawag na blessed hope na everything will be fine because God is in control and Christ is coming soon para tayo ay to be with Him forever and beyond. Kaya purihin po ang Panginoon sa jubilee na kanyang ibinigay sa atin. Amen. 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 Donnie, prayer po. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, lubos po ang aming pagpupuri sa inyo. Karapat-dapat po kayong sambahin, itaas ang inyong pangalan, at ang aming mga labi, Panginoon, ay hindi sapat upang kayo purihin. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong walang hanggang pagtingin sa amin. At kami ay inyong binigyan ng kalayaan ng inyong ipadala ang inyong anak na si Jesus na nabuhay upang pakilala kung gaano kadakila ang inyong pag-ibig. At namatay upang bigyan kami ng kalayaan nang siya ay magtagumpay mula sa kamatayan, mula sa kasalanan, mula sa kaaway. Panginoon, salamat po ng marami. Sa kabila ng manggulong mundo, sa kabila ng mga banta, kami ay payapa. Marahil, Panginoon, marami sa amin ay nag-iisa. Marahil sa amin ay naghihirap sa pinansyal. O mayroong sakit. O may natatakot na dumating na yung oras na siya ay inyong pagpapahingay na, o matutulog na, o mamamatay na. Pero Panginoon, dahil po sa inyong kapayapaan, sa inyong kalayaan, panatag po kami. We are assured na you are in control of all situation, na you know what is best for us. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, na kapiling namin kayo at binibigyan niyo kami ng kapayapaan at pinalaya niyo na po kami. Salamat po ng Panginoon sa kasiguruhan ito. Salamat po talaga in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
Kayamanan at kalusugan. Sinasabi na ang buhay ay may dalawang bahagi. Sa unang bahagi, ginugugol natin ang ating kalusugan upang makamit ang ating kayamanan. At pagkatapos sa huling bahagi ng buhay, ginugugol natin ang ating kayamanan upang subukang bilhin muli ang ating kalusugan. Ang Seventh-day Adventist Church ay pinagpala ng maraming prinsipyo ng kalusugan na direktang mula sa atong lumikha. Nagpapatakbo tayo ng mga klinika, ospital, klase tungkol sa malusog na pagluluto, health retreats na nagpapabago sa buhay ng libu-libong tao araw-araw. Kay laking pribileryo na makita ang panibagong kalusugan at pag-asa sa mga mukha ng ating mga kaibigan, pasyente at kliyente habang natututo silang sundin ang mga batas ng Diyos sa kalusugan. Karamihan sa atin ay hindi namamalayang alam ang mga batas ng ating lumikha sa ehersisyo, sikat ng araw, masustansyang nutrisyon, pahinga, espiritualidad, tubig, sariwang hangin at marami pa. Gayunpaman, ang pagiging abala sa pagtatrabaho upang bayaran ang ating mga gastusin sa pamumuhay at ang pagtatapos lamang ng mga deadline ng buhay ay maaaring minsan ay pilitin ang mga malulusog na pagpipilian sa likuran. Kumusta ang balanse ng iyong buhay? Sapat ba ang iyong pagtuon sa iyong kalusugan? Gustong-gusto ko ang pagbati ni Apostol Juan sa kanyang mga kaibigan at ito rin ang aking panalangin para sa iyo. Idinadalangin ko na guminhawa ka sa lahat ng mga bagay at maging malusog kung paanong gumiginhawa ang iyong kaluluwa. Ikatlong Juan 2. Kay gandang balanse ng kayamanan, kalusugan at espiritualidad. Panawagan. Sa pagbabalik mo ngayon ng ikapo ng Diyos at pagbibigay ng iyong mga handog na pangako, tandaan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalusugan at lakas upang kumita ng pera. Pag-isipan ng may panalangin ang mga prinsipyo ng kalusugan ng Diyos at isipin kung ano ang maaari mong gawin upang sundin ang mga batas ng kalusugan ng ating lumikha ng mas malapit para sa kanyang kaluwalhatian. Salamat sa iyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Atin na po may sunod si Pastor Junel. Thank you po. Thank you po. Okay, morning po mga kapatid, God first morning. Ako po ba'y narinig? Malinaw po ba sa Nelvin? Medyo mahina, Pastor. Hindi marinig si Pastor Melvin. Ayun. Mahina po, Pastor. Mahina. Nakamute? Ayan, okay na po? Ayan, okay na. Ayan. Okay na, okay na. Malinaw na po ba? Okay na po. Okay, yeah. So good morning mga kapatid. Happy God first morning. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo kanyang ginising na taglay ang kalusugan ng pangatawan. At ngayong umaga, tayo po itadako sa ating topic, sa ating stewardship, Council on Stewardship na po, na may pinamagatang calling upon rich man. Okay, share ko lang po yung aking slide. Okay, yeah. Alright, yan. Kita na po. Okay. Calling upon rich man. So ito po mga kapatid ang ating topic sa umagang ito. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa inyong kabutihan na kami muling ginising. Taglay ang kalusugan ng pangatawan upang enjoy ang buhay na inyong pinagkaloob. At narito ang leksyon na aming pag-aaralan, samahan kami. Na ito po'y aming maunawaan at may apply sa aming buhay bilang iyong mabuting katiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so mga kapatid, po, yan ang ating topic ngayon, calling upon rich men. Pero kung titignan po natin mamaya yung buong konteksto ng ating babasahin, ito'y napakaikli lamang mga kapatid at ilang mga pangungusap lamang, ngunit na punong-puno ng kumbaga malaman, no? So, ang unang bahagi ay yung pagtawag sa mga
tao may kakayahan, no? At of course ang konteksto nito ay yung gawain nating paglilingkod sa sanlibutan, sa ating Panginoon dito sa sanlibutan, pagdadala ng kaluluwa at pagbibigay kalwalhatian sa ating Panginoon. So ito po yung ating babasahin mga kapatid. Pinost ko na rin kasi konti lang naman po siya. Okay, sabi diyan, there is a world to be warned, and we have been very delicate about calling upon rich men, either church members or worldlings, to aid us in the work. We would that all professed Christians stood with us. We would that their soul might be drawn out in liberality in aiding us in building up the kingdom in our world. We should call up great and good men to help us in our Christian endeavor work. They should be invited to second our efforts in seeking to save that which was lost. Okay? So mga kapatid, malinaw na po na dito sa ating topic na pag-aaralan ay meron po tayong sanlibutan na kinakailangang kumbaga paalalahanan na po. So itong statement na ito na nandito sa writings ni Ms. White, isa-isahin natin, ay ipinapakita po yung urgency of mission. Okay, na itong mundo rito hindi lamang nirepresentahan ng isang kumbaga geographical isang setting na po, kundi isang tinatawag na collective human conditions na nangangailangan ng kaligtasan ng sangkatauhan. So ipinapakita rito mga kapatid na meron tayong malaking gawain na dalhin ang mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng global mission, ng evangelism, at mga sabihin natin mga gawaing magbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao mga kapatid. Okay? So yan ang dapat nating alalahanin, kagaya po ng komisyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na dalhin ang pabalita sa buong mundong ito. At pinapakita yung tinatawag na urgency sa misyon na ibinigay ng ating Panginoon. Ngunit paano natin ito magagawa? Of course, dito sa writings ni Ms. White may mga paalala po siya sa atin. Okay? Sabi po dito na we have been very delicate about calling upon rich men, either church members or worldlings, to aid us in the work. So, ipinapakita na paano tayo magtatagumpay sa gawain ito. At sinabi dito ay tayo ay naatasan na tawagan ang mga tao na mayroong kakayahan, maging sila man ay membro at hindi membro ng ating iglesia, na tulungan tayo sa gawaing ito. No? So mahalaga ang kanilang presence mga kapatid. Pinapakita rito yung statement na ito mga kapatid, pinapakita yung kumbaga yung maitutulong ng mga kapatid natin o hindi man natin kapatid na mayroong kakayahan na tumulong po sa gawain ng ating Panginoon. Ngunit ay mayroong paalala mga kapatid, yung tinatawag na cautious approach, no? Sa mga bagay na ito, na dapat ay kung tayo man po ay mag-a-ask ng tulong, ay dapat tayo magpapakita ng respeto, iwasan natin yung tinatawag na manipulation sa paghahanap ng suporta. Sa halip ay i-acknowledge natin, no, both believers and non-believers, na they can contribute to the work of God. Ngunit yung appeal natin sa kanila, it must be with humility, may kapakumbabaan mga kapatid. So, itong statement na ito ay kumbaga totoo na pinaalalahanan tayo laban doon sa tinatawag na pagiging dependent natin sa mga kayamanan, at ipinapaalala sa atin ang trabaho ng ating Panginoon na hindi nabibili, kundi ito ay nasusustained ng pananampalataya. Ngunit atin ding i-recognize na itong mga resources mga kapatid ay napakahalaga. At kapag sila ibinigay ng ibinigay ng maluwag sa puso, na nagmumula sa puso ng tao, ay ito po'y makakatulong sa malaking gawain ng ating Panginoon. No po, sapagkat batid natin na itong kanilang mga kanilang kakayahan sa buhay ay hindi naman kanila, kundi ito ay kaloob ng ating Panginoon upang hindi lang for their own satisfaction, kundi para makatulong po sa gawain ng ating Panginoon. Tingnan lang po natin mga kapatid, especially tayo ngayon ay meron mga church planting activities, meron tayong large evangelism na gagawin, especially ang ating
mission ngayong September, yung simultaneous evangelism, na tayo mga leaders, kilala natin yung may mga bakaanib tayo may kakayahan sa ating kongregasyon, and at the same time mga influential ngunit non-believers sa ating community. Sila ay maaari makatulong mga kapatid. Ngunit instead na directly pressuring them to contribute mga kapatid, pwedeng ang gawin ng iglesia ay lumapit na may with humility, no? And respect mga kapatid. At maganda na i-present natin yung mission sa kanila ng napakalinaw at i-emphasize natin yung spiritual value ng kanilang ipagkakaloob rather dun sa financial gain na kanilang ibibigay. Kaya mga kapatid, yung approach na ito ay kumbaga ay iniiwasan na makaramdam yung may kakayahan na parang exploited o na-target siya sa ganitong kaparaanan. Okay? At instead, ay maimbitahan sila na makita na yung kanilang mga resources na ipagkakaloob o itutulong ay isang banal na, banal na trust na ipagkakaloob nila sa ating Panginoon or investment na ipagkakaloob nila sa Panginoon. Sa ganitong kaparaanan ay mamimaintain po ng ating iglesia yung integridad at may papakita na ang gawain ng Panginoon ay hindi lamang nakadepende sa mga kayamanan, kundi doon sa puso na willing na magkaloob para sa ating Panginoon. Na po, na sa samantalang patuloy nating hayaan naman na magkaroon ng bahagi ang may mga kakayahan na sila'y malaya makapagbibigay, sila man po ay kaanib o hindi kaanib ng ating iglesia. Okay? So, yun mga kapatid. Dito naman po sa sumunod na slide, sabi po dyan, we would that your soul might be drawn out in liberality in aiding us in building up the kingdom of God in our world. So, okay, ilang po. Ito mga kapatid ay panawagan sa atin, no? Na, okay, wait lang, parang lumagpas mo ako, sorry. Sorry po mga kapatid, nag-ano po yung aking ano. Ayan. Sabi po dyan, that all professed Christians would stand with us. Okay? So ito yung panawagan sa pagkakaisa, mga kapatid. Sa ating mga mananampalataya. Ano po? Na napakahalaga ng pagkakaisa sa iglesia. Nakakalungkot na minsan may mga division o hindi pagkakapare-pareho. Ito po ay nagpapahina sa ating iglesia upang kumbaga maging saksi sa sanlibutan mga kapatid. So, we have to stand together. Okay? It means more than an agreement mga kapatid, kundi ito ay nangangahulugan ng isang aktibong partisipasyon sa mission ng ating Panginoon. So itong pananalitang ito ay challenge tayo bilang mga Kristiyano na tayo po mga kapatid ay mag-move kumbaga beyond doon sa nominal faith natin into a practical solidarity, and that is doing God's mission. Okay, na ipinapakita na dapat yung church natin ay mamobilize as one body, na may papakita po yung karakter ng ating tagapagligtas mga kapatid. At yan ay mangyayari kung ang ating mga kaanib na may kakayahan o mga kakilalang hindi man miyembro ng ating iglesia ay magkaroon ng malayang pagtulong, okay, sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga, halimbawa na lang ang isang local church na organize, okay, nag-organize ng isang programa sa community like feeding programs or medical mission. Ang ibang mga membro ay nag-volunteer, ngunit marami naman naging passive na iniisip nila ay itong responsibility na ito ay para sa mga leaders lang, okay? Katulad ng pastors, no? Pero let us always remember na gawain ito ay para sa lahat. Kaya kung ang lahat ng mga kaanib ay tatayo magkakaisa, ang mga programa po at ang misyon ng iglesia, ayan po, mas magiging matagumpay. Kaya napakahalaga ng pagkakaisa. Ipinapakita dito mga kapatid na tayo bilang mga Kristiyano ay gumawa bilang isang katawan, ang pagiging
witness ng ating iglesia ay mas magiging malakas, mas magiging credible mga kapatid sa paningin ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, lahat tayo tinatawagan na tumayong magkakasama. May kakayahan o may kakayahan o wala mga kapatid. We have to work together, united in one, in God's mission mga kapatid ko. Napakahalaga po ito. Alright? So mga kapatid, sinasabi po dito na okay. Ayan. Sabi dito, we would that their soul might be thrown out in liberality in aiding us in building up the kingdom of God. So malaki yung maitutulong nila mga kapatid. So yung tinatawag na, yung pinapakita dito mga kapatid, yung generosity ay kumbaga is framed as a spiritual worship. Kagaya ng naririnig natin madalas, no? Yung spirit of generosity, liberality mga kapatid is an act of spiritual worship. Hindi lang yan basta financial giving. Sabi nga diyan, soul drawn out. Makikita natin sa binasa, pinapakita na ang tunay na liberality mga kapatid ay nagmumula sa kalooban ng isang taong pinago, hindi isang external na obligasyon. Kumbaga, ito'y nagfo-flow dahil binago ka ng ating Panginoon. Okay? Ang kaharian ng ating Panginoon ay hindi lamang ito nagawa dahil sa mga pangangaral, kundi sa mga sacrificial support ng ating mga kaanib. So ipinapakita mga kapatid, ina-highlights dito na ang pagiging katiwala ay isang a test of discipleship. Okay? Na kung saan ang pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos ay natatranslate into a tangible aid na makakatulong po sa atin. Okay? At ito'y panawagan na makita natin na ang paghahandog ay isang pagsamba. Paraan na nakikibahagi po tayo sa misyon ng ating Panginoon. Ano man po ang ating estado at kalagayan sa buhay. Lalo-lalo na sa ating mga kaanib ng ating iglesia. So, halimbawa na lang, sa mga panahong meron tayong project like building a church or to build a small church or chapel or yung ating CLPM building mga kapatid, ay mahalaga na ang ating mga kapatiran out of their love mga kapatid ay makapagbahagi. Ang iba ay nagbibigay ng financial na tulong or pera. Yung iba naman ay nagdo-donate ng mga materials. Ang iba naman ay nagvo-volunteer bilang mga laborer, no? At itong effort na to ay powerful sapagkat hindi dito pinag-uusapan yung size ng gift o ng kaloob, kundi yung spirit of liberality mga kapatid. Okay? So ang mga tao ay nagbibigay ng may kaligayahan sa kanilang puso kapag naranasan nila ito. Halimbawa na lang, ang isang kapatid na magsasaka ay magbibigay ng isang sakong bigas. Ang mga karpentero naman natin mga kaanib ay ipagkakalubang kanilang mga skills. Okay? At yung ating mga kapatid na may kakayahan ay ipagkakalubang kanilang kakayahang pinansyal. Okay? At kung sama-sama, okay, itong liberality na ito mga kapatid na nabuo ay hindi lamang nakabuo ng isang mission building or ng church building, kundi nakabuo siya ng isang kaharian ng ating Panginoon na nagpapakita ng pag-ibig sa sanlibutan. Okay? Kaya iyon ay napakahalaga mga kapatid na dapat po nating tandaan. Okay? Sunod, sabi dito, we should call upon great and good men to help us in our Christian endeavor. So ipinapakita natin dito yung tinatawag na value of influence and leadership in advancing the gospel mission. Ano po, na yung great and good men dito, we can refer it to those people who has moral authority mga kapatid, merong wisdom and sometimes sabi natin social standing sa community mga kapatid ko sa church natin. Bakit? Kasi involvement nila, it can inspire, no? And kumbaga it can lend credibility, alright, sa mission natin. So hindi naman natin ina-elevate dito yung kakayahan ng tao above doon sa kakayahan ng ating Panginoon, kundi pinapakita lang natin na even their skills is a resource, available resource ng ating Panginoon para sa kanyang gawain. So ipinapakita rito mga kapatid in-encourage tayo na makipag-partner po tayo sa ating Panginoon sapagkat ito'y magpapalakas ng ng ating gawain bilang mga Kristiyano. So, halimbawa na lang po mga kapatid, ang isang iglesia nagplano ng youth evangelism or voice of youth, okay? At nag-invite sila ng speaker
na mayroong integridad, na mayroong credibility at may kakayahan na mag-inspire at mag-motivate mga kapatid. Ito ay makakatulong na maging credible yung ating mission mga kapatid, especially kung yung tao na yun ay very spiritual na tao. Yung kanyang impluensya ay makapag-inspire ng iba mga kapatid na makinig at tingnan yung mensahe na maigi mga kapatid ko. By involving such figures, no, mga kapatid, or yung tao na yun, mas mapapalakas yung mission po natin. So, hindi lamang yung may mga influence, okay? Lahat mga kapatid, lahat tayo tinatawagan ng ating Panginoon na makianib or makisama sa gawain ng ating Panginoon. At sabi po rito, they should be invited to second our effort in seeking to save that which was lost. Ayan. So kung titingnan natin yung context ng ating pag-aaral kanina, it's all about paghingi ng kumbaga support sa ating mga upang masuportahan ang ating gawain. Pinapakita rito na pag sinabing to second, it means to reinforce or to support, to stand behind and to support actively sa ating mission. Ang mission ayun ay to save the lost mga kapatid ay masyadong napakalawak para sa isang grupo lamang. Ngunit ito'y sapagkat ito'y nangangailangan ng tinatawag na collective effort ng ating iglesia. So sa pamamagitan ng pag-imbita mga kapatid sa iba na makisa tulad ng mga kapatid, ay ito'y makakatulong mga kapatid na i-break yung tinatawag na social mood po natin ng maraming mga tao. Kasi ang goal naman dito mga kapatid is yung wealth, okay? Kundi yung o yung kaligtasan ng mga tao na nagdi-dignify ng mga contributions na ibinibigay ng ating nito o malaki mga kapatid. Okay, so napakahalaga ng support na yan. Ito man ay material, financial o yung physical support na ibibigay po ng ating mga kapatiran. Okay? Kaya nga may katanungan dito mga kapatid. Explanation. If salvation of soul is the highest calling, why do we hesitate to unite all Christians and invite both the wealthy and the influential to freely second our effort, no, yung ours, us, okay? Siguro mga kapatid, itong questions na to ay pwede nating pangalawa ng ikalawang tanong, are we more afraid of offending men than of failing the missions of God entrusted to us? So sa payo po ni Mrs. White, ay ang problema mga kapatid ay yung hesitations natin, o hesitation na kung saan ang naging dahilan ay yung natatakot tayo. That's why we are hesitant to ask for help mga kapatid. Okay, at yung hesitations from human opinions, kung ano yung mga isipin nila mga kapatid. Ngunit itong takot nating nararamdaman ay dapat ito'y malamang urgency na iligtas po ang mga kaluluwa para sa ating Panginoon. Kaya dito mga kapatid ay tayo pinapayuhan, tinuturuan po ni Mrs. White na hilingin ang tulong ng may mga kakayahan. Ngunit gagawin natin ito, sabi ko nga kanina, ng may pakapakumbabaan at respeto. At malaman nila na ang kanilang pagkakaloob, ito ay sabihin natin worth, okay, more than anything, para dahil ito ay gagamitin sa gawain ng ating Panginoon. So, ang real danger dito mga kapatid is kumbaga yung i-allow natin yung pride, okay, or yung fear na i-silence yung ating mission. Kaya we must be very bold in our mission. Bakit? Kasi yung mission, and then yung urgency, dapat ma-outweigh nito yung fear, okay? Yung delicate appeals natin, napakahalaga ito. At yung pagkakaisa ng mga mananampalataya, at yung generosity, yan, at yung influence po ng ating mga leaders ay napakahalaga para sa gawain ito. At sa huli mga kapatid, itong ating maikling pag-aaral nagpapaalala sa atin
na ang mission ng ating Panginoon, sabi ko kanina, is both urgent and global, hindi naman local, global. Kaya meron tayong sinasabing local, no? Local and global, mga kapatid. Na meron tayong mundong paalalahanan, ngunit tinuturuan tayo ng isang approach when it comes to resources at influence with humility, na kumbaga to being delicate in calling upon wealthy members or non-members, mga kapatid. Samantalang never losing the sight of the fact that the true strength of the church lies ay doon sa tinatawag na unity among believers. Okay? So napakahalaga rin ang generosity na kapag ito ay mag-flow from the transformed heart, mga kapatid, it becomes a spiritual act of worship. Okay? And we through this we are building up the kingdom of God through liberality in giving. And at the same time, mga kapatid, yung mission na ito ay pinapalakas ng mga kumbaga mga kaanib ng iglesia, mabubuting tao, no, na nagpapahiram ng kanilang kakayahan and even influence and credibility para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, meron tayong misyon sa sanlibutan ito. Ang misyon natin na yon ay dalhin ang salita ng ating Panginoon, samantalang siya malapit ang dumating. Ngunit napakahalaga na may mga suportang kumbaga may support sa ating iglesia, sa kaanib ng ating mga iglesia, at tayo nagkakaisa sa gawain. Ano man ang ating kalagayan, may kakayahan o may maliit na kakayahan, pero sa ating pinag-aralan, mga kapatid, malaki ang maitutulong ng ating mga kapatid na mayroong kakayahan na ipagkatiwala ang kanilang mga tinanggap sa ating Panginoon para sa gawain ng Panginoon, para sa gawain ng ating Panginoon, para matapos na po at dumating ang ating Panginoon. And finally, we'll be in heaven together, mga kapatid, because of the united efforts both of wealthy members and even non-members para sa gawain ng Panginoon. Kasi mga kapatid, ito rin ay magiging way natin para ma-reach out even our non-Adventist friends sa gawain ng ating Panginoon, na maramdaman nila na they are belong, no? Maramdaman nila na tinatawagan sila ng Panginoon at ginagamit ang kanilang mga resources para sa gawain, sa ikatatas ng gawain ng ating Panginoon. So mga kapatid, hanggang doon lang po ang aking mensahe sa umagang ito, at pagpalain po kayo. Basta tandaan po natin, meron po tayong misyong gagawin at magkaroon tayo ng sense of urgency, no, sa gawain ito, na hindi na dapat ito pinatatagal, hindi ito pinagpapaliban, at dapat nating gawin at hilingin natin sa ating Panginoon na ma-utilize natin lahat ng ating resources, lahat, kahit yung mga kaanib po natin mayroong mga kakayahan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen. 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 Pastor Junel. Amen. Yes. Pastor Nelvin. Okay po. Tayo po ngayon nilida ako sa silent prayer. Pangunahan. Pastor Edmond Alonso at saka ni Pastor Mesa. Nandiyan na po ba si Pastor Mesa? Dito na po, dito na. Okay, Pastor Mesa. Kayo po sa Thanksgiving and Supplication. So, mauna po muna si Pastor Edmond. Thank you po. Tayo po'y kanalangin. Ako po'y manalangin. Dakilang Diyos na manaming banal na may-ari ng aming buhay, amin pong pinupurit, sinasamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ano man ang naging kalagayan namin sa aming buhay, kaginhawaan man o kahirapan, patuloy ko kaming pinupuri at sumasamba sa iyong banal na panginoon. Sambahin katunawa ng lahat ng mga nilalang. Amang banal, kami po ay lumalapit po sa inyo. Hindi po dahil sa kami po ay karapat-dapat at malinis sa inyo pong paningin, kundi kami po ay mga makasalanan na nangangailangan ng inyo pong awa, biyaya at abag. Makasumpong po nawa kami ng kaawaan,
kabutihan sa inyo pong paningin sa pamagitan ng aming Panginoon si Kristo at patawarin kami, Ama, sa aming pong nagawang pagkakasala. Di man ito hayag, patid po ninyo ang pagkakasala ng bawat isa. Naway pakalinisin po kami, Ama, upang patuloy ng iyong banal na Espiritu ang siya naming makasama at walang magiging balakid ang aming pong patuloy na pagsamba po sa inyo at paglilingkod po sa inyo. Kami po ay sumasampalataya na kami po ay inyo pong tinatawad na sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, alang-alang sa aming Panginoon sa Kristo. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, lubos po ang aming pagpapasalamat sapagkat kayo ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mga pagpapala sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Sa lahat ng tao, sa bawat buhay na mayroon, kayo po ang Diyos na dapat pasalamatan. Salamat po sa magandang araw at bagong umaga ito. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal, pag-aalaga sa bawat isa sa amin, sa iyong pagliligtas. Salamat sa mapagpalang umagang ito na kami tinipon upang kayo'y purihin, sambahin at pasalamatan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po naming idinadalangin ng aming mga kapatid na kung saan ay nagkaroon ng bahagi sa programang ito at sa devotional na ito. Dinadalangin po namin si Pastor Nelvin na naging anchor ng programang ito sa araw na ito. Patuloy po ninyong pagpalain ang kanyang paglilingkod. Kasama po si Sister Beth Piñaport, si Pastor Edimar Alonso, si Brother Donnie Lostre, at si Pastor Junel. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga paglilingkod, ang kanilang pamilya, ang kanilang buong sambahayan. Patuloy pong maging daluyan ng mga pagpapala at ang pananampalataya ay mabantayo ng kanilang mga sambahayan upang sila'y maging instrumento ng inyong dakilang kaawaan, pagmamahal at ng pagliligtas. Patuloy po naming dinadalangin na maging matagumpay ang daily spiritual empowerment, ang ginagawang God First Morning and Missional Evening sa bawat tahanan ng inyong mga anak. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga pakikinig. Pagpalain po ninyo ang kanilang araw-araw na pagdalo sa mga programang ito. Ang kalakasan, ang kasigasigan, ang pananampalataya ay mas lalong lumago at yumabong upang sa magkaganon ang tagumpay ng espiritual na kabuhayan ay sa bawat pamilya ng inyong sambahayan. Panginoon, patuloy po naming idinadalangin ang pagsulong ng Headquarters Project ng CLPM. Tulungan po na ang bawat pamilya ay patuloy na makisampot, patuloy na magkaloob ng kanilang mga kakayanan upang sa magkaganon mapasinayaan na po ang pagtatayo ng Headquarters Project na ito. Alain po ninyo ang mga paghahanap buhay ng inyong mga anak. Bigyan sila ng malulusog na mga pangangatawan, magagandang mga kaisipan at malagong espiritual na kabuhayan upang sa magkaganon maisakatuparan ang dakilang pagtutulungan na ang mga anak ng Diyos ay magtatayo ng isang headquarters na babantayo ng pananampalataya sa misyong nasasakupan. Maraming salamat po, Panginoon, na inyo pong patuloy na ihahanda ang training na gaganapin sa July 17 to 18, ang Disaster Church Training of Trainers. Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga kalahok at ang mga dadalong mga miyembro at mga leaders ng iglesia.
Ganon din po, Panginoon, ay aming dinadalangin ang launching ng I Will Grow, launching and orientation ngayong July 12 sa Balibago Church. Pagpalain po ninyo ang mga delegado at ang mga kapatid na kasama sa launching and orientation ng I Will Grow project na ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga krusada na ginagawa sa iba't ibang dako po ng misyon, lalo na po ang ginagawang krusada sa Sentro Bulawin, Palawig, Zambales. Patuloy po na ang inyong banal na kapangyarihan ang ipagkaloob sa lahat ng mga nakikisangkot at gumagawa at gumagampan ng pagpapahayag ng inyong ebanghelyo. Pagpalain po ninyo ang iglesia upang sa magkaganon ang liwanag ng katotohanan at kaligtasan ay magampanan ng bawat isa. Pagpalain po ninyo ang evangelism with PAPCO na ginagawa sa Pasong Bangkal, San Ildefonso ngayong June 28 hanggang sa July 28. At tuloy po ninyong pagpalain ang bawat anak po ninyo na kung saan ay gumagampan ng kanilang mga tungkulin. Ang buong iglesia nakasangkot po dito ay maging kalakasan at instrumento ng inyong dakilang kapangyarihan na aabutin ang mga tao na kung saan ay nangangailangan ng inyong pabalita at mahahandang lubos sa inyong malapit ng pagbabalik. Dalangin po namin, Panginoon, ang kaaliwan na inyong ipagkaloob sa pamilya at mga kaibigan ni Sister Josephine Nugget. Ang inyo pong banal na espiritu ang siyang kumanlong sa kanila. Gayon din po, Panginoon, ang lahat ng mga nagdadalamhati sa araw na ito dahilan po sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkaloob po ninyo, Panginoon, ng kaaliwan at patuloy na maalaala po nila na ang Diyos ay nagbabala, na ang kasalanan ay nagdadala po ng kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na siyang nagbibigay ng kaligtasan. Lamang ay patuloy na matutong sumampalataya ang bawat isa upang dumating ang mga panahon ng ganitong mga kahirapan, lalong-lalo na ng kamatayan, ay ang kasiguraduhan ng buhay ay makakamtan sa Panginoong Hesus lamang. Panginoon, amin pong patuloy na idinadalangin sa kagalingan, kalusugan, at gayon din panunumbalik ng espiritual na mga kalakasan ang mga sumusunod na mga kapatid. Marahil sila po ay nasa banig ng mga pagkakasakit, mga paghihirap, mga kalungkutan, mga bagay na kung saan ang kanilang buhay ay nababalam sa paglilingkod sa inyo. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid na ito. Pasiglahin sila, bigyan sila ng ibayong kalakasan at panunumbalik ng malusog na pangangatawan. Akin pong dinadala sa inyo si Elijah Manaluz, si Lori Lachica, si Pastor Ray Litran, si Brother Jerry de la Cruz, si Brother Winifredo Nepomuceno, si Brother Marcos Espirito, si Aida Santos, si Daniel Salvador, si Aurea Galang, si Charlie Manukay, si Lisa Lewis, si Juan Lilis, si Nevin Benturayo, si Joseph Bernabe Buenafe, si Marinya, si Jonel and Arciago, Adoracion Pilartos, si Richelle si Anthony, si Nathan, si Christine, si Marie,
si Florentina, si Elnora Santiago at ang kanyang pamilya, si Rolando Semapranca, si Gwen Di Katubay, si Mona Rigala, ang kanyang pamilya na kung saan ay nagdadalamhati po sa mga oras na ito. Si John at si Jennifer. Kasama pong idinadalangin sa hanay na ito si Brother Mandy Bagasina, ang mga kapatid na ito na mayroong mga karamdaman, mayroong mga pagdadalamhati, mayroong mga suliranin sa kalusugan, maging pisikal o espiritual, Panginoon, ay inyo pong patuloy na pagpalain po sila. Haplusin po sila ng inyong kamay ng pagpapagaling at sila'y magsilakas at sa kanilang kalakasang makakamit ay sila'y patuloy na makapaglingkod sa inyo. Akin pong patuloy na dinadalangin sa inyo ang sambahayan ng Diyos, ang mga kapatid sa buong misyon, sa bawat iglesia, ang mga pinuno namin, ang mga elders po namin, ang aming mga kapatiran sa bawat iglesia at sambahayan ng pananampalataya. Pagpalain po ninyo ang mga buhay, pagpalain po ninyo ang kahandaan ng bawat isa sa nalalapit ng pagsalubong sa aming Diyos sa kanyang pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon, na ang buong General Conference down to the smallest mission and churches ay patuloy po na ang pagpapala ng langit ay pagkakaloob. Kami ay gagawin po ninyong daluyan ng inyong mga pagpapalang, dadalhin sa iba't ibang dako ng mundo ang inyong dakilang pabalita na kay Jesus may kaligtasan, si Jesus ang tanging pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, na kami dinidig nyo sa mga dalangin ito, alang-alang na pong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Salamat po, and Pastor Ed. In closing song. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng
pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya Pastor Junet. Okay, tayo manalangin. Kapagpalang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming naging programa sa umaga ito. Marami kami natutunan, marami kami nalaman, lalo na sa inyong kalooban sa aming buhay. At nawa may apply namin ito, Panginoon, para sa gawain, para sa misyon, para sa katatapos po ng mga gawain ito at sa inyong pagparito. At tubayan kami sa maghapong ito, Panginoon, at sa aming paghahayo, makita sa amin ang aming tagapagligtas. Magindaluyan kami ng pagpapala at maitaas ang iyong pangalan. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkukulang pagkakasala sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 God first Thank morning you po, po, Pastor everyone. Junet. God first Amen. Salamat po sa inyo po lahat, mga kapatid. Bukas po ulit. Salamat po, Pastor Nelvin, sa iyong pangunguna. Salamat, Pastor Jonel, sa pagtatalakay. Salamat po, mga kapatid.
sa inyo pong patuloy na pagtatalaga sa lahat po ng participants. Marami pong salamat. Patuloy po tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ingat po tayong lahat. Kapatid. At first morning po. Happy preparation day. Preparation day po. Sir Edmond and Sir Mel. Happy preparation day po. First morning. Happy preparation day. Happy preparation day po sa lahat. Gayak-gayak na po. Ingat po, ingat, ingat. Ingat-ingat po. ang bawat isa. Salamat. Bye-bye. Ingat pa dyan sa Pastor Eddie Palanan. Alonso. Salamat po, Pastor. Pagpalain ka ng Diyos dyan, kapatid. Pastor Saan po yung palanan? Nelson, Good morning po, Tirma. good morning. Good morning po. Pastor, saan po yung palanan? Nueva Ecija? Ay, very extreme area. Oh, Isabela, Coastal, malayo. Bella. Kailangan mo pang dumaan ng maraming mapanganib na pagsubok bago makarating. Oh, Mas ingat malayo po pa, kayo dyan. mas malayo pa kaysa sa Singapore. Oo Kasi nga Singapore, po. sasakay pupunta ka. Kasi Singapore, pupunta ka lang ng Clark. Makakarating ka na eh. Ito po Oh, ba? hindi. Ano po ba yun? Mas malayo. Malayo pa. Sige, ingat. Bye-bye. Ingat po kayo. Thank you po, Pastor. Bye-bye. Bye po sa lahat. Okay, pero bilangan mo na. Dimar. Bye. Advance Happy Sabbath. Salamat po. Ganun din po sa inyo. God bless po. Paalam. Paalam po, Ito paalam po. malakas ang signal. Paalam po. At na po tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye Bye-bye po po. mga kapatid. Salamat sa pakikiisa, pakiksama. God bless po.